Hi mga Marikoy, nung isang araw nga pala, hindi ngayon Halloween special sa school nila Jace. At gusto niyang maging witch dahil idol na idol niya yung tita witch niya. Kaya pinagbigyan ko na siya mga Marikoy, buti na lang merong available na costume yung kumari ko. Yung team kasi sa school nila Jace na costume dapat cute lang, bawal yung scary. Kaso itong si Jace pinipilit niya talaga na pang scary daw yung Halloween. At gusto niya maging witch, buti na lang cute siya na witch. May activity nga pala silang ginawa sa loob ng classroom pagkatapos lumabas na sila kaya nagkaroon kami ng pagkakataon para makita sila. Pinakilala lang sila isa-isa tapos pinakita yung costume na suot nila. Dahil napakalayo namin mga Marikoy kaya nagpasuyo ako kay teacher na videohan si Jace. At nakakatuwa itong si Jace kasi in character talaga siya, ayaw niya talaga mag-smile. Sinasabihan lang siya dyan ni teacher na mag-smile siya at napipilitan talaga siya mag-smile. Which kasi daw nakilala niya, hindi nag-i-smile at alam niyo na kung sino yun, charot lang. In fairness sa witch na to mga Mariko, hindi siya nakakatakot, nakakagigil yung pisngi niya. Wala namang program dito, pagkatapos silang mapakilala isa-isa mga Mariko, lumabas na sila Jace. At pagkalabas niya, sabi niya sa akin, change na daw siya ng costume kasi pagod na daw siya. At dahil maaga pa at nagugutom kami, kaya napagdesisyonan namin na dumiretso na muna dito sa may Pipanganan. Located nga pala ito sa may Friendship Highway, kaharapan ng Shell Gasoline Station. 24 hours bukas ito mga Marikoy, nagluluto din sila ng lutong ulam at nagde-deliver. At ang may-ari nito si Mami Lai na mami ng classmates ni Jace. Gre-request yung mga bata na gusto daw nila ng spam. Sakto mga Marikoy, meron silang available na spam dito. Malapit lang nga pala ito sa school nila Jace kaya madalas dito din kami nag-aalmusal. Bukod sa silog mga Marikoy, madami din silang siniserve dito tulad na lang ng pansit canton tapos pwede din magpaluto. At madalas tulad ng pansit canton, isang order lang pwede na sa 3 hanggang 4 na katao. Kasama ko nga pala si Daddy Tano, sobrang lapit niya sa mga bata kaya yan siya yung nag-aasikaso sa kanila. Habang kumakain kami mga Marikoy, takbuhan yung mga bata, napakagulo nila. Pagkatapos namin kumain dito, umuwi na din kami at sobrang na-miss ni Jay si Ice kaya kagad kinarga niya at nilalaro niya. Makasarap din may aso sa bahay, parang nagkaroon talaga kami ng bagong baby. Tapos itong si Jay, sinasama niya si Ice sa lahat ng mga ginagawa niya. Today nga pala mga Marikoy, nakaschedule ako na mag-grocery ako. Ako lang dapat mag-isa mga Marikoy pero itong si Daddy Tano sama ng sama sa akin. Kaya ang ending, inintay ko pa siya na matapos mag-ayos. Hindi na nga pala namin sinama si Jace kasi ayaw niyang sumama mga Marikoy. Gusto niyang magstay sa bahay kasama si Ice. Sakto din, nasa bahay pa si Ate Christine mga Marikoy kaya may magbabantay sa kanila. Sa mga hindi pa po nakakaalam, 3 buwan na kaming may kasama sa bahay. Stay out siya pero napakalaking tulong sa amin mga Marikoy. Tulad ngayon, naiiwanan namin si Jace. Gustong gusto din kasi siya ni Jace. Nakikipaglaro kasi siya kay Jace. Anyway, nakita ko nga pala itong buy one take one. 2,000 lang mga Marikoy, 2 na. Kaso isa lang yung kailangan ko kaya problemahin ko pa kung kanino ko bibigay yung isa. Kaya naisip ko, ibigay ko na lang sa isa sa mga nanonood. Comment nyo lang yung first name ng pangalan ng Tita Witch ni Jace. At dahil nagbabawas ako ng timbang mga Marikoy, kaya halos mga kinuha lang namin yung mga kailangan namin. At syempre nga pala kami na napakadaming buy one take one. Kaya ayan, medyo napaparami yung kuha namin. At habang namimili ako, itong si Daddy Tano, busy siyang mag-pre-taste. Dinamihan ko na nga pala yung kinuha kong karne dahil mas kailangan namin to dahil araw-araw kami nagluluto ng lutong ulam. Feeling ko mga Mariko, hindi pa ako tapos mamili. Itong si Daddy Tano, malalasing na. Meron kasing pre-taste ng alak dito at nakailang shot na siya dito. Actually, kapag pumupunta kami dito mga Mariko, hindi naman namin nabibili lahat ng mga kailangan namin. Pero gusto kong binibili dito yung mga malalakihan na araw-araw namin kailangan. Tulad na lang ng sabong panlaba, paghugas ng mga plato. Malalakihan kasi dito tapos mas mura pa. In fairness naman kay Daddy Tano, kapag sumasama siya sa akin para akong prinsesa, kasi hindi niya ako inayang magbuhat mga Marikoy tapos sinisindihan niya na din yung sasakyan at pinapasakay niya na ako kagad. Tok, 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 tok.